Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po muli sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the kampon ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, yun nandyan sa thumbnail, ano? Pangulong Marcos tuluyan ng nilaglag si Camille sa alyansa? O kasi po, parang yung huling-huling rally mga kababayan no? Talagang hindi na yata nabanggit ang pangalang Camille Villar. At yung isa pa nating topic, si Senator Bato the Puncher Authentic na obob ay kumampi kay Amy Marcos. Sino pang kakampihan yan? Magkakampi naman talaga yan, no? So, unahin natin mga kababayan, ito pong si Pangulong Marcos. Muang napundi na rin ito. Muang alam na this, no? Sabi po dyan sa GMA News Online, Marcos skips Camille Villar's name in Batangas campaign speech. Napansin ko rin po mga kababayan yung larawan na nandoon. 10 lang po sila. Naging alias 10. Naging alias 10 na po sila. Alias 10 para sa bayan. Oo. Alta 10. No? Wala na po si Villar. Wala na po si Amy Manotoc. No? At dito nga, napansin po ng mga nag-oobserba na ang Pangulong Marcos ay hindi na binanggit si Camille Villar. Sa bagay, ba't mo nga naman babanggitin? Yung wala doon, yung ayaw nang sumama sa inyo, no? Prior to Batangas rally, hindi rin po umaten si Camille Villar sa Pangasinan. Na reach both province din. Ang rason ni Camille Villar, siya po ay may sakit. Pero nakapagkampanya siya sa Cavite, inendorso pa siya ng isang barsaga doon. At sinabi niya na aayusin niya yung problema sa tubig. Yan po, dyan nagsimula sa Prime Water na hindi na nag-a-attend si Camille Villar sa Alyansa Rally. Mukhang nilaglag niya na po. Mukhang nahihiya na siya, no? Sa kanyang mga kasamahan. Dapat lang kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang doon. O sabi mo, wag na po. Hindi na po ako sasama. Kasi mukhang naiimbestigahan na po ng admin na ito. Hindi ko nakaalyado ang admin ito kasi pinaiimbestigahan na po kami. Doon na lang po ako sa taing Vice Presidente ng Pilipinas. Di po ba? O ito po, sabi dito, President Marcos Jr. skipped the name of Las Piñas Representative and Deputy Speaker Camille Villar in his speech during the Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign sortie. This is the first time that Marcos did not mention Villar in his campaign speech. The Las Piñas representative has always been endorsed by the President during Alyansa's campaign rallies. Even if there were times that Villar was absent. Biruin nyo, no? Ako hindi po ako naniniwala doon sa sinabi nyo na sa Pangasinan may sakit siya, pero nakapagkampanya ka sa Cavite. No? The President even included Villar in his endorsement speech last Friday in a sortie in Quezon. This time, even Villar's photos were missing from the stage backdrop. Opo, hindi ko po nakita. Mas kinatanungin nyo pa yung mga vlogger influencers na pro-admin na nandun, wala na po. O di kaya better yet, panorin nyo yung RTBM, nandun po, wala. 10 lang, ang dalawang kababaihin lang doon ay si Abby Binay at si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano talagang nag-i-stick, ano? Boto nyo na po nga yan. Marcos move came the same week he ordered an investigation into the operations of Prime Water Infrastructure Corp due to numerous service-related complaints. So, ayan, tama po. Siguro, ito na kinausap na lang ng Villar. Sa akin lang po ito, akin lang tong opinion. Siguro, kinausap na ng mga Villar ang Pangulo. Pangulo, wag na po. Baka magkaroon pa tayo ng conflict. Kasi pinaiimbestigahan mo. Tapos, i-endorse mo. Conflict of interest yun. So mas maganda para walang impluwensya ang Pangulo sa investigasyong gagawin kasi kaalyansa niya si Camille Villar, baka ganun din ang iniisip ng Pangulo, dumistansya muna ako. Parang yung ginagawa ng Pangulo kay Governor Gwen Garcia.
hindi nakikialam ang Malacanang dyan po sa laban ni Governor Gwen Garcia sa ombudsman. Hindi niya pakikialaman, no? Para hindi naman sabihin, ay, kaalyado kasi kaya binraso eh. Tama naman po yun. Delikadesa. At dapat, sabi ng Pangulo, rule of law. Parehong iimbestigahan. Pareho kong kakampi. Bakit ko pakikialaman? Anong tingin ninyo pag naabsuelto yung mga yan? Anong sasabihin nyo? Ay, nakialam ang Pangulo eh. Kaya ako, tama lang tong ginawa ng Pangulo. Whatever reasons, aside from that sa sinasabi natin, para hindi po ma-impluwensya ng Pangulo, yung mga gagawing investigasyon, lalong-lalo na kay sa Villar family, sa kapatid nila, no? Kasi may kapatid pa pala, isa silang lalaki na siyang nagmamanage niyang prime water, para hindi ma-cloud yung judgment. Kasi tulad nga sinabi ko kanina, kung naabsuelto, di sasabihin, ay, binraso ng Pangulong Marcos yan. Ganyang kagago si Pangulong Marcos, sasabihin ng iba, di ba? Pupulaan na naman yan ng mga DD-shit, yung taing mga minions ni Sara Talangkang Anay Vice Presidente. Di ba? Ako ay agree dyan sa posisyon ng Pangulo. Wag na muna. Sana maintindihan din ng Villar. Baka nga po ang iniisip ko, baka nagkausap na yung mga yan. Baka sinabi, sige, para kung ano po ang best, para naman malinis namin ang pangalan namin, walang impluwensya galing sa Pangulo, it's better to be this way. Tama naman po, di ba? Pero kung ano po ang inyong iniisip, kung talagang nilaglag na ng Pangulo yan, kasi ayaw naman nilang mabahiran ng kung ano man yung alyansa, baka makakasama nga naman sa grupo, better be. Di po ba? Next, pasok naman tayo dito kay authentic puncher, Senator Bato de la Rosa. Kung maalala nyo, yung kapartner niya sa hearing, yung chairman ng Committee on Foreign Relations na si Amy Marcos Manotoc ay nagsagawa ng hearing dyan at nagbigay na nga po ng report sa ombudsman na gusto nila imbestigahan yung Remulla Brothers, si PNP Chief Marbil, si General Torre ng CIDG, at ganoon din po si Ambassador Lacanilao kasi Republic Act, nakalimutan ko yung number, pero as well as known as yung Anti-Graft and Corruption. Si CIDG Chief Torre, dinagdagan ng isang paglabag sa isang Republic Act na kung saan hindi niya pinayagang mabisita si Digong ng mga kanyang malapit na kamag-anak. Nandun yung common law wife, saka si Wake and Bake Ang gusto nila papasukin si Sara Pusit? No way. Ngayon, nung nalaman ni Bato na nagpunta na si Amy sa ombudsman, ano ang sabi ni Bato? Sa GMA News. Bato supports Amy call for ombudsman to probe officials over Duterte arrest. So aside sa kinakampihan niya, si Amy, alam niya kakampi rin nila yung ombudsman, si Martires. 'Di ba? Appointee ni Digong yan, kaya ang lakas ng loob ni Amy na pumunta doon sa ombudsman at alam din siguro ni Amy na yung the Ombudsman Act of 1989, the Republic Act 6770, hindi ko lang alam kung naamendahan na yan, sa Section 15 sa dulong-dulo na ang ombudsman ay pwedeng i-prioritize itong mga kaso ng mga highest ranking officials. Pagtulad nito, yung mga DILG, saka DOJ, PNP Chief, CIDG, saka ambassadors ang pinunta sa ombudsman, pwedeng sila ang maging highest priority. Di ba? At the same time, kakampi pa nila si Martires. Tingnan niyo yung ginawa kay Governor Gwen. 'Di ba? Ito po ang sabi niya, quote, dapat mapapanagot kung tunay, kung merong pagkakamali. Ayun po yung sabi ni Bato, ha? So, tingnan natin. Ha? Pero kumakampi si Bato kay Amy. Ayaw nilang dinggin yung paliwanag nitong mga miyembro ng gabinete ng Pangulo kasi binabaliwala nila yung paliwanag na rule of law. Hindi sila nag-agree doon. Ang gusto nila managot itong mga to kasi they felt that these 5 people violated the human rights of Digong. Wow! Pagdating kay Digong o sa mga Duterte, alam na alam. Alam nyo ba kung bakit pa nag-agree si Bato kay Amy? Kasi pwede niya pong magamit yan. Yan yung gagamitin niyang panangga niya kung sakaling labasan na siya ng warrant of arrest. At magagamit din nung mga kakampi nila. Di ba? Ito,
Actually, hindi nyo na maibabalik si Digong. No? Antayin nyo yung desisyon ng ICC judges. Ang tanging ginawa na lang ni Aimee is to protect yung mga kaalyado ni Digong tulad nung kanyang kaibigan kasamahan sa kampon ng kadiliman na si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, sinabi niya, di umano, na siya ay kasama sa listahan ng ICC warrant of arrest. Nandoon siya. Si Bato, kampante siya. Meron na siyang Senado na proprotekta sa kanya. Meron pa siyang request sa Supreme Court. At ito, meron pa siyang isang bala para sa kung halimbawang ilalabas na ang ICC warrant. Pero, ang administrasyon, kung ano ang tama, ano ang sinasabi sa batas, ano ang rule of law, gagawin nila yan. Sabi nga ni Rimulya Brothers, welcome sa kanila yan. Hindi sila natatakot, hindi sila mai-intimidate because they knew they acted upon what is right based on the rule of law. Si PNP Chief Marbil at si ID Torre, welcome din yan. Ewan ko lang kay Lacanilaw. So therefore, good luck na lang sa inyo, Aimee Marcos at Bato de la Rosa. No? Tatawanan ko kayo pag hindi kayo na-re-elect. At tatawanan ko rin si Martires after na siya ay wala na, mag-retire na. Tiyak to si Martires bago mag-retire yan, ang daming kabalbalan na gagawin yan, no, para for the sake of Dutertes. Mag-antay-antay lang tayo mga kababayan. So yan po, no, si Pangulong Marcos, hindi na binanggit ang pangalan ni Camille Villar sa mga alyansa rally tulad sa Batangas, at itong si Bato, mukhang kumampi po kay Aimee Marcos dahil alam niya, pakikinabangan niya ang move ni Aimee Marcos. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.